When you move somewhere where no one knows you, are you free to reinvent yourself or are you just erasing yourself? Kasi in Spain, no one knows our past. I've restarted my life 3 times now. Palipat-lipat ako ng mga lugar. And every time, I get to decide who I want to be. Kasi when you move abroad nga naman, you lose your context. Walang nakakaalam ng inside jokes mo, tapos yung history, yung wins, Yung losses. Parang Magiging siya, vicious cycle na every time na ayaw mo mag-commit, aalis ka. Pero I think that's a good thing, na you're just free to disappear. Pero at the same time, you cannot build a life if you're not willing to be known. Pull up a chair. Drinks poured. Let's talk. When you move somewhere where no one knows you, are you free to reinvent yourself or are you just erasing yourself? Hirap. Kasi in Spain, we're ghosts. No one knows our past. I've restarted my life 3 times now. Palipat-lipat ako ng mga lugar. And every time, I get to decide who I want to be na no baggage, no old stories. Aww. Ikaw? Ako din gusto ko yung freedom. Pero, naiisip ko rin na there's something scary about it. Kasi, parang nagbi-build ba ako ng something here or nag-exist lang ako? Yung parang, yun nga, sabi mo, parang ghost lang. Sabagay, kasi when you move abroad nga naman, you lose your context. Walang nakakaalam ng inside jokes mo, tapos yung history, yung wins, Yung losses. Di ba? Pero feeling ko, yung good thing naman about it is that pwede kang maging kung sino yung gusto mo. Di ba? Parang clean slate, ganon. So, wala yung mag-aano sa'yo na, hindi ka naman ganyan eh. Oo. Or yun, parang ma-feel mo na limit ka kasi kilala ka ng mga tao. Sige, let's talk about more yung relief nang walang nakakilala sa'yo when you move abroad. Meron eh. Or kahit lumipat ka lang ng ibang lugar na walang nakakakilala sa'yo. As you know, I love restarting since I've done it 3 times na nga. And every time, I get to decide kung ano ba yung gusto ko. Kasi lang nakakalam ng past ko. And then, pwede lang ako mag-mess up na walang makakaalala. Dahil pwede kong sabihin, bago lang ako. Oo, true. You can just mess up without judgment and choose who you become. Oo, pwede rin yun. Pero pwede rin yung nagra-run ka away from the past. Wow. Sorry Diba? naman. Kasi what if, hindi kita inaatake pero parang what if nagre-restart ka kasi hindi mo nagustuhan kung paano ka in the past. So I think pwede rin yun mangyari. Kasi parang you're building something new or pwede rin naman na ine-escape mo kung ano yung dating ikaw. Ano siya, partially true na maybe I'm running, pero I think I'm not running. I'm just choosing na mag-restart lang and there's a big difference din kasi hindi naman ako nahihiya sa past ko. Parang ayoko lang din siguro na to be defined by it. Tsaka wala namang nagsabi sa atin na bawal natin i-reinvent yung sarili natin, di ba? Parang as long as pwede naman tayong magbago for the better. Or kung gusto mo, for the worse. Pero di ba? Pwede tayong magbago. Yun. Tama naman yung difference. Pero paano mo malalaman na pinipili mong baguhin yung sarili mo or reinvent yourself or nag-escape ka? Kasi di ba minsan parang medyo blurred yung lines between escaping and choosing to reinvent. Kasi pwedeng ang dami lang din ganap na mas madaling mag-escape and then just start over again. Na at the same time, you're also choosing to start again. So, parang hard to say na rin kung ano dun yung line. Kasi for example, sa Manila, mas relatable kay Monto kasi mas social siya. So, sa Manila kasi, di ba, parang very common na everyone knows everyone. Lalo na kapag nasa subdivision ka, na sabay-sabay kayong lumaki. Oo. Na parang you just cannot escape your reputation. Dito kasi, or when you're in another city or another country, you're just a random person. Totoo. Ako naman, yung tingin ko dun sa escaping versus yung choosing to start again. Feeling ko, yung escaping, ine-escape mo kung saan ka nanggaling, pero i-repeat mo yung same habits and patterns na ginawa mo pero sa ibang lugar. Yung choosing to restart, clean slate ka, pero babaguhin mo yung mga maling ginawa mo in the past. Oo nga, kasi naalala ko, yung nabanggit ko kay Mon, na nung bago pa lang kaming maging friends, ganyan, na yung sa Sweden,
yung ugali ko, talagang kailangan ko mag-hibernate. It's very normal kung hindi mo ako makakausap bigla ng 1 Matagal. month, ganyan. Na umabot na nga sa point na medyo na-isolate ko na lang yung sarili ko or nag-shrink na nga yung world ko. So, nung lumipat ako dito sa Barcelona, nasa isip ko, okay, ibang city. So, ibang life na rin. Tatry ko ng mas maging social. Tama nga rin. Pero tingin mo social ka na ngayon? Social butterfly? Feeling ko oo. Oo, parang, oo. Siguro kilala kita dati. Oo. May conviction pa eh. Actually, totoo. Kasi nabanggit din ng friend ko si Shell. Baka yun na nga. Yun yung sinabi mo nga na hindi ka nag-escape but choosing to restart. Oo. Kasi Oo. mas madali pag nasa ibang place. Cruise. Pag nasa ibang lugar ka. Kasi you can try new things, new career, Oo. new personality. Tapos pagka hindi lang nag-workout, Hindi. No one will judge you Oo. for it. Pero tingin mo, healthy ba yun or nag-a-avoid ka ng accountability? I think wala namang kailangan i-avoid na accountability. Kasi para sa akin din naman siya eh. Oo. Unless na lang meron pala akong anak na iniwan ko. O yun nga. Feeling ko yun yung escaping, no? Oo. Kapag ka may mga dapat ka, parang mga unfinished business ka, tapos bigla kang umalis, yun yung parang escaping. Oo. Or may ginawa ka palang kasalanan. Hindi mo na siya kaya i-resolve na mas madali na lang lumipat ng country. Oo, katulad Pero ng mga iba na corrupt, di ba? Oo. Lumilipad na lang sila. sa Madrid. Oo. So, yun ang mga escaping. Yun sa atin, choosing to restart. Feeling ko din, healthy naman siya kasi di ba, why should I be stuck being who I was nung 25 ako? Tama. People change naman and moving somewhere new lets you show that change instead of constantly explaining it, di ba? Tama. Kasi kapag hindi ka naman talaga kilala ng tao, wala ka na-explain. Na parang ganun yun lang na. talaga. Oo. Bakit parang pinoprobe kita? Pero may tanong na naman ako. So, sige, pag-usapan naman natin yung flip side, yung terror. Kasi hindi siya laging freedom lang, 'di ba? Minsan yung pagka-anonymous ka, may kaakibat siya na loneliness. Mhm. So, yun nga, dahil walang may alam ng story mo, na parang feeling mo minsan erasure siya ng past. And sometimes naiisip ko na parang, am I building from zero or nagsastart lang ako over kasi ayoko ulit mag-commit. So parang magiging siya, vicious cycle na every time na ayaw mo mag-commit, aalis ka. Pero I think that's a good thing, na you're just free to disappear. Pero at the same time, you're also free to show up as someone new. Wow, someone new. Kaya new hair po siya ngayong 2026! Kasi di ba, if you disappear tomorrow, maybe walang makakapansin. Pero if you show up tomorrow naman as a completely different person, no one will still question it na parang ganun ka lang talaga. Oo. So yun na yung new personality mo. Tama. Ikaw ba? Ano? Anong sa tingin mo na Takot are you mag-commit? just starting over kasi ayaw mag-commit or would you want to try moving somewhere new just to restart? Mas dun sa siguro, gusto ng restart. Mhm. Kasi yung feeling ko yung dun sa pagko-commit, bakit naman ako magko-commit? I mean, para naman yun nga sabi mo kanina, diba? Para naman sa sarili ko yun. Parang hindi ko kailangang i-commit yung sarili ko sa context ng pag-move or pagkakaroon ng new personality or pagiging bagong person sa ibang tao. Kasi kung ano man yung gusto kong change na gawin sa life ko, actually, even kung kunyari yung for the better or for the worse, diba? Ako naman yun eh. Mhm. So, hindi ko kailangang i-commit yung sarili ko sa kahit na sino. So, feeling ko mas dun siya sa pagre-restart. Hindi ka attached dun sa place. Hindi ka attached dun sa mga tao around you. So, feeling ko may parts na pwede mong palitan. Pero parang feeling ko yung core being mo. Mahirap yun palitan. So, kung paano ka talaga. Wow! Expert! Kung paano ka talaga, mahihirapan kang alisin yun. Kung toxic ka talaga. Oo, kung toxic ka talaga. Kahit saang lugar ka pa pumunta. Tsaka siguro sa simula, kaya mo siya. Mm-mm. Pero in the long run, hindi mo masusustain yung gano'n na may personality kang. May tanong ako kasi since galing ka sa Philippines. Hindi ka galing. Joke lang. Sira dahil nag-bachelor ka sa Philippines. okay. Gets. Kakauwi mo lang ng Pinas. Mali pala. Tapos, may napansin ka ba na difference nung pag-uwi mo ng Philippines compare dito sa Spain? Kung paano ka
nakipag-interact with the people na kilala ka before? Or, Oo. ganun. Oo. Kasi parang feeling ko, sa Philippines, kasi syempre yung mga mini-meet mo naman doon, yung makilala mo na talaga from X years na, ilang decades na, di ba? So doon parang lumalabas yung nga yung mga lumang running jokes nyo, inside jokes nyo, yung personality mo nung, parang ayun nga, sorry ito yung naalala ko lang bigla. Meron kang personality na lumalabas kapag nakikita mo yung mga kasama mo nung nono na pa, na parang kapag lumipat ka dito, parang may automatic switch na ibang version ka ulit. I mean, hindi naman totally 100% na parang ibang-ibang tao ka. Pero meron talagang ibang klaseng personality na lumalabas kapag feeling ko yung na-notice ko. Ang hilig namin mag-reminisce. Like yung mga jokes na 20 years ago na, pinag-usapan pa rin namin, pero nakakatawa pa rin siya, ganun. Parang hindi nag-pass yung days. Pero do you think may difference ba kung sakaling galing kang Philippines and then lumipat ka ng ibang country? Naalala mo pa ba yung feelings mo nung time na yun? When you moved? Ako, kinakabahan. Kasi naisip ko nun, parang malakang circle, tapos si Ocean yung kasama ko. Tapos yun, parang makakahanap ako ng tribe, makakahanap ako ng group. Ikaw, may na-feel ka ba nung ganun sa Australia at Sweden? And dito? Parang wala. Talaga? Kasi gusto ko talaga na nagre-restart ako eh. Ang dali lang kasing iwan yung mga taong dapat iiwan. Aww. Pero at the same time, yung mga taong alam mo magiging friend mo pa rin. Hindi siya magiging issue. So parang ang sarap sa feeling lagi na magre-restart kasi you just know na someone will be there to cheer for you. Pero wala ka na mga fear of the unknown? Mas gusto ko talaga unknown. Talaga? Kasi mas may room ka to make mistakes eh, na parang mas madali magkamali. Tapos you cannot be too hard on yourself kasi nga unknown naman siya. Oo, tama rin naman. Kaya gusto ko talaga lagi nang nagre-restart kasi nga you get to build new stories, tapos kung ano man yung hindi mo na-experience before, parang mas nakaka-confidence ka. Ano rin siya, related din siya sa paglipat ng work. No? Di ba? Na parang, ay, mga bagay na hindi ko na-try dito sa previous, pwede kong gawin dito sa bago. Kasi parang new personality ka, new person ka. Tapos kahit na yung feeling na wala namang physical thing na nag-hold back sa'yo, parang yung fact lang na you're in that container. Oo, Limited actually. ka na, pero pag once na lumipat ka na sa ibang lugar, parang, ay, kaya ko pala to, na gusto ko na siya i-try dati, di ba? Tsaka yun nga, ang galing lang nung, na-realize ko, na pag, parang ganun, medyo similar yung idea na pag nag-move ka ng trabaho. Kasi wala rin naman nga nakakakilala sa'yo. Kung ibabalik ko dun sa conversation natin kanina na sa Philippines versus yung pag-move abroad. Kunyari, dun sa Philippines kasi parang, pumunta ka sa isang specific place. Kunyari, nung college ako, until nag-work na ako, meron akong go-to na coffee shop. Tapos pag pupunta ka doon, dahil nga frequent customer ka or regular customer ka, alam na nila yung order. I mean, wala ka pa na sasabihin. You know my order. Yung gano'n. Tagal mo pupunta doon. Oo. Kasi, subong college, 4. Tapos, ilang years ako nag-work? Mga 7 years. Tagal. Oo. Dito, parang walang ganun. 'Di ba? Na parang kahit nga sobrang frequent mo na hindi ganun ka yung recall. Siguro kasi may ang tawag dito, language barrier. Siguro, ganun. Na parang hindi mo sila makakachika 100%. So, hindi mo nabibuild yung ganung ka-deep na connection compared dun sa Philippines. Sa Philippines. At tapos yung isa pa pala, dahil din nasa Barcelona ka, where yung mga tao talagang nagpupunta dito, usually not for a long run. Para ma-experience lang din nila yung living in Barcelona or in Spain. Yun din yung reason, maybe, kung bakit ang hirap din mag-build ng roots. Roots. ng roots. Hindi, pero totoo. Oo. It takes time talaga. Lalo na yun nga, yung dito sa Barcelona, parang very parang international. So, syempre, yung mga expats, hindi mo naman lahat i-expect na magsistay talaga dito, di ba? So, pag nandun ka na sa point na parang medyo okay na yung relationship mo with your colleague, for example, na expat rin, alis na siya. Tapos, alam mo yun, hindi siya yung katulad dun sa Philippines na kung sino yung mga kaibigan mo talaga, na parang kahit magsilipatan kayo ng work or andun na talaga yung relationship. It's very common na may mamimit kang mga tao dito sa Barcelona na they're just passing through. Tapos magugulat ka na lang, aalis na, or lilipat na pala ng country. Pero ikaw ba, sinasabi mo na mahilig kang mag-move,
masasabi mo ba na nafe-feel mo yung Barcelona is home or hindi? Parang mas napupunta sa hindi. Or yung Spain mismo. Actually, nag-iisip na nga ako saan ko gustong tumira next year. Next na year or Hindi ko alam. depende kung Depende. ano yung mafe-feel mo. Oo. At least alam mo naman na kaya mo kung gugustuhin mo, 'di ba? Pag gusto ko nang pahirapan ulit yung sarili ko, Lipat ka ulit. Hindi ka sure, mali mo, mas madali. you have to decide at some point. Otherwise, wala. Dahil hindi ka naman pwedeng palutang-lutang lang. You're just going to drift away. Pero inisip ko rin, what if natatakot lang din akong mag-decide? Kasi di ba lagi ko rin sinasabi sa'yo, girl, gusto ko na ng stability or Oo. gusto ko lang mapanatag. Pero kasi, once I'm decided, ibig sabihin, I'm going to be accountable na kailangan ko na talaga mag-aral ng Spanish. Oo. I need to deal with changing yung contract lang, for example, sa mga utilities kasi ngayon sa landlord pa nakapangalan. Parang ang heavy niya, ang dami niyang responsibilities and then you have to be accountable din kasi kailangan mong isipin kung paano magiging okay yung life mo dito sa Barcelona. And you can just say, I'm just trying this out. Pero kasi you're actually here. Oo. Tsaka feeling ko yun yung parang terrifying na part. Kasi, di naman siguro terrifying, pero baka both terrifying tsaka relieving. Kasi may way out ka pa rin. Pwede ka pa rin umalis kung kailan mo gusto. So, kapag na-decidean mo rin naman na gusto mo mag-commit, mag-commit. Nasasabi mo, ito na yung home mo. Kailangan mo talaga nga gawin yung mga sinabi mo, like learning Spanish, yung mga admin stuff na kailangan mong gawin, diba? Sana mabot na rin sa point na this is home. Aww. Then you have to actually build. Kasi ikaw, di ba, Spain is home or Oo. Barcelona is home na. Hindi ko alam kung bakit Despite dun sa mga mga problems. Yung administrative problems and other things na nakaka-affect ng day-to-day. Ewan ko, basta may something about Barcelona parang okay lang. Parang love, di ba? Despite the flaws, nilalove mo yung person. okay lang. Naipasok niya yun! Pero I think that's where it gets interesting din sa opinion ko kasi Spain is different na you're not just going to be anonymous kasi it's also communal. Totoo. Na people can actually talk to strangers, you can be alone but not lonely. And coming from experience din na sa Sweden or sa Stockholm, hindi uso yung small talk. Talagang you just need to go on your own way. And I guess that's why I also like it here. And I can be anonymous, but not alone. Kaya kong pumunta sa cafe by myself, and then pag may lumapit sa akin na tao, hindi siya creepy Oo. na kinakausap ka niya. Pero syempre, you have to be careful sa mga gamit mo din. Oo. Pero very normal siya na may mga interactions ka rin with other people na nadaanan mo lang. Tapos yung minsan, naglalakad ka lang, biglang mingiti sa'yo. Oo, Magiging sa'yo na totoo. good morning in Spanish, bon dia. Ay, Katalan pala yun. Katalan yun. Sorry. Katalan na siya, di ba? Magbabon dia, ganyan. Kasi, tama di ba? Bon dia Bon dia. yung greeting nila dito. Or Buenos Dias, oo. Oo, yun. Buenos dias. Sa Manila kasi, parang ang weird lagi pag may kumausap sa'yo na parang, shit, Oo, mamaya ninanakawan na ako. Ako may naalala ko dyan. Parang 2 years ago ba yun? Oo, 2 years ago. Pagpasok ko sa Macdo. Parang, hi kuya, good morning. Tapos sabi ng mga friends ko, huh? Kasi nga dito, parang sanay tayo na kahit di mo naman kakilala. Parang, hello, ganyan babatiin mo, di ba? Na parang hindi siya weird or hindi siya creepy. Pero dun kasi, hindi tayo sanay na nakikipag-usap tayo sa strangers. Kahit ngayon sa elevator lang, di ba? Kahit mag-eye-to-eye contact na kayo sa Pilipinas, actually kayo pa yung hahanap na way para hindi kayo magkakaroon ng eye contact. Pero dito, talagang intentional yung pag-greet na kahit hindi talaga kita kilala. Good morning, ganyan-ganyan. Hindi naman may pagkwentuhan. Oo. Pero yun din, nakakamiss rin yung sa Philippines naman na yung talagang mga tao na kilala mo na from the very beginning, nandun talaga, diba? I mean, hindi ko naman sinasabi na masama na mag-make ng new friends. Pero iba, yun nga, yung nasabi ko kanina na parang may instant switch na nagiging iba yung personality mo kapag bumalik ka. Na-meet mo ulit yung mga friends mo from childhood, ganyan, college, high school friends. Masyadong deep na yung naging relationship nyo. Mm-mm. Kasi built-in na eh. Mm-mm. Kapag umuwi ka ng Pinas,
parang continuation lang siya nung dating nangyari. Oo, tsaka yun nga, parang hindi mo mararamdaman na, uy, tagal ko rin pala nawala. Ganon. Na in Manila, part ka ng tribe, whether you like it or not. Oo, kasali ka. Oo. Mapa-family man, barkada, or mga office co-workers mo, di ba? Nagkaroon ka ng relationship after mo umalis sa company. Dito kasi you have to build from scratch eh. Oo. Pero at least, you get to choose them. Oo. Iba yung merong line kung saan yung friends lang, tapos saan yung work. Or kung saan yung etong aspect lang, tapos ito yung iba. So, hindi siya nag-overlap, unlike sa Philippines. Oo. Tama. Totoo nga. Tsaka, feeling ko yun yung ano doon, yung gift siguro. Pwedeng gift and a curse. Depende kung paano mo siya titignan. Kasi parang gift, dahil nga mas matanda na tayo ngayon, so nasa 30s na tayo, alam na natin kung ano yung mga bagay na gusto natin or yung mga tao na align ba sa values natin, ganun. So nakakapili tayo. Pero at the same time, yun nga yung curse. Kasi magbibuild ka ng from scratch. Tapos, syempre, ililay mo yung foundations ng relationship, ganun. Eh, syempre, sa kahit anong relationship naman, trial and error. So, hindi lahat ng makikilala mo, magkiklik talaga kayo, di ba? Fair, pero hindi ko siya nami-miss. Ah, talaga? Hindi masyado. Kasi gusto ko yung pwede lang akong maging selectively known na I don't need to everyone to know everything. Kasi for example, umabot nga ako sa phase na even I don't want to meet my old self. And then, andun yung mga friends na kilala ko nung phase na yun. Siyempre, ayoko rin bumalik sana sa ganun yung nakikilala nila sa akin. Ay, tama ba? Ganun nila ako nakikilala. So, parang hindi ko na-miss yung part na yun na, I'm sorry guys, I was mad nung phase na yun kasi malungkot talaga yung buhay ko. Pero at least pag nasa new group na ako or new area, may contrast na siya na ibang Karen na yung nakilala nila. Gandang Karen. Mabait na Karen. Ayun pala yung maganda. Bobo nung maganda. Mabait na Karen Mabait na pala. Karen. Pero, ang tingin ko, ma'am, I think naman, to your point, kahit siguro nakita ka nung mga taong yun sa face na hindi ka okay, kung talagang nagmamatter ka sa kanila and nagkikare talaga sila sa'yo, I think hindi nila i-take yun against you din. Pero at least nga, tama naman din yung sinabi mo na, at least dito, kung ano na yung Karen 2.0, or baka 3.0. o 3.0, or 4.0, hindi natin alam. Yun na yun, di ba? And hindi mo kailangan mag-explain paulit-ulit. Kasi minsan taxing din nung paulit-ulit ka nag-i-explain. Kasi minsan parang dahil lang sa isang mistake or isang statement na nasabi mo, parang naging personality mo na yun. Na parang hindi mo na ma-erase. Kasi may mga ganun din mga tao, di ba? Na parang hindi ka na pwede magkamali. Totoo. And I think yun din yung relief ng anonymity. Kasi you get to decide who you are. And then, yun nga, entire no one knows yet. Pero for me talaga, exciting siya. Kasi I get to show them who I am now. Not who I was. Oo, meron din pala akong mga ganun. Lilipat ka mo sa side na to? Hindi. Pero mas home pa rin talaga to. So, hindi ako lilipat, guys. I think, ang key dyan is malaman mo kung nag-escape ka ba or nagra-run away from yung sa past situation or you're running towards something na beneficial for you. Parang siguro better life, di ba? Better opportunity, ganyan. Better circumstances. Oo, better circumstances. Then yun nga, gift siya. Pero kung nagfo-float ka lang, tapos wala ka naman talagang goal or intention nung sa pag-move mo, dapat siguro i-ask mo yung sarili mo na ano ba yung purpose or ano ba yung binibuild mo dito sa new life na gusto mo i-create. Naalala ko lang pala, meron akong conversation with Miguel. Kasi 'di ba, nag-travel ako sa Madrid. And then after living here in Barcelona, nakita ko yung contrast niya na Barcelona will really attract you to move here kasi lahat maganda when you're just visiting, but it's different when you're living in Barcelona. Unlike nung Madrid, hindi same level of excitement. So parang naisip ko, should we move here? Ayun, sinabi mo yun sa akin. Chinat kita. And then, syempre, nagsa-self-reflection na tayo, ganyan. Kahit naman saan ka lumipat,
hindi naman yung core problem na iniiwasan mo sa Barcelona, like yung administrative or bureaucracy. Kahit saan naman meron. One thing that I could try is to visit different cities and then just do the same routine that I'm doing in Barcelona. Para apple to apple yung comparison. Oo. So then I can see, ang problem ba is yung location ba on itself or maybe yung routine ko lang pala yung problema. Na kahit saan ako pumunta, Mag-exist siya. kung same lang din naman yung routine na hindi ko pala gusto, then yun yung problem. Ano pa yung point ng paglipat, di ba? Ganda nun. So, yung naalala ko lang din. Kasi di ba, you cannot build a life if you're not willing to be known. Aww. So, tuloy pa rin ng chika and sangria. Yun ang bottom line, guys. Hindi pala siya aalis. Because at the end of the day, you can be anonymous anywhere then. Tama. Hindi ka pwede mag-build ng life sa isang place na hindi ka fully mag-i-integrate, 'di ba? So, ano ba yung magiging implication ng pag-integrate mo fully? Syempre, kailangan mo maging known. Kahit papano. Hindi man siguro 100%, pero may certain level of integration and pagpapakilala kang gagawin dun sa kung saan ka lilipat. So, hindi ka pwedeng maging 100% anonymous, I would say. In short, ayaw ko lang talaga ng commitment. Char. Thoughts commitment. So kayo guys, if you've ever moved somewhere where no one knows you, anong na-feel nyo? Was it relief or terror? Or both? So comment down below and let us know kung ano yung experiences nyo and if you're willing to try it and restart to somewhere new. Yes. And that's it for today's episode. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe to Chika and Sangria. Bye! Bye!